Sa loob ng mahigit 2,000 taon, ang China ay pinamumunuan ng mga emperador. Nagpalit-palit ang mga dinastiya, pero nananatili ang isang paniniwala na ang kapangyarihan ng emperador ay absolute at hindi basta-basta kini-question. Hanggang sa dumating ang huli, noong 1908, isang batang wala pang 3 taong gulang ang naupo sa trono. Ang pangalan niya, si Aising Puyi. Hindi siya namuno dahil handa na siya, hindi rin dahil pinili niya ito. Naging emperador siya dahil ang imperyo ay unti-unti nang nawawala ng direksyon. Sa loob ng Forbidden City, patuloy ang ritual, titulo at seremonya. Ngunit sa labas ng palasyo, tahimik nang binabago ng revolusyon ng takbo ng bansa. Sa loob lamang ng 4 na taon, mawawala ang trono. Magtatapos ang sistemang imperial at ang huling emperador ay mabubuhay upang harapin ang isang buhay na hindi niya inakala ang maging isang ordinaryong mamamayan. Ito ang kwento ng kapangyarihan, pagkawala, pagbabago at paglipat ng panahon ng huling emperor ng China, mula Son of Heaven hanggang sa isang taong wala ng korona at wala ng imperyo. Noong November 1908, namatay halos magkasunod ang 2 pinakamakapangyarihang tao sa imperyo ng China, ang Guangzhou Emperor at ang Empress Dowager Cixi. Sa gitna ng kawalan ng marinaw na kahalili, isang bata ang napiling mamuno, si Aising Puyi na 2 taong gulang lamang. Hindi niya alam kung ano ang trono, hindi niya alam ang ibig sabihin ng imperyo. Ngunit mula sa sandaling iyon, ang buong bigat ng isang naghihingalong sistema ay inilagay sa kanya. Ang pamamahala ay hindi talaga nasa kamay ng bata. Ito ay kontrolado ng mga nakakatandang opisyal at man-regent, mga taong sinusubukang panatilihin ang anyo ng imperyo kahit nawawala na ang laman nito. Sa murang edad, si Puyi ay nahiwalay sa normal na buhay. Lumaki siya sa loob ng palasyo, napapaligiran ng seremonya, katahimikan at mahigpit na protokol. Isang emperador na walang kakayang mamuno at walang kontrol sa sarili niyang kapalaran. Habang lumalaki si Puyi sa loob ng palasyo, ang Qing Dynasty ay mabilis nang humihina. Sa loob ng maraming dekada, sunod-sunod ang krisis na hinaharap ng imperyo, mga pag-aalsa sa loob ng bansa, malalang korupsyon sa pamahalaan at patuloy na panghihimasok ng mga banyagang kapangyarihan. Natalo ang China sa mga digmaan, napilitang pumirma ng mga unequal treaties, unti-unting nabawasan ang kontrol ng imperyo sa sarili nitong teritoryo. Sa papel, emperador pa rin si Puyi, ngunit sa realidad, ang kapangyarihan ay wala na sa trono. Habang patuloy ang mga seremonya sa Forbidden City, ang bansa sa labas ay naghahanap ng ibang uri ng pamamahala. Isang sistemang hindi na umiikot sa isang bata sa loob ng palasyo. Noong 1911, tuluyan nang sumabog ang matagal nang namumuong galit. Sa lungsod ng Wuchang, nagsimula ang isang pag-aalsa na mabilis kumalat sa iba't ibang lalawigan. Ito ang simula ng Xinhai Revolution. Ang layunin ng revolusyon ay malinaw na tapusin ang pamumuno ng dynasty at palitan ito ng isang republican system. Habang sunod-sunod na bumabagsak ang mga lalawigan sa kamay ng mga revolusyonaryo, unti-unti ring naglalaho ang lakas ng Qing Court, mapamilitar o politikal man. Sa gitna ng nagbabahagang kaguluhan, nananatili ang batang si Puyi sa loob ng palasyo, isang emperador sa titulo, ngunit bilanggo ng isang mundong hindi na niya kontrolado. Ang revolusyon ay hindi laban sa kanya bilang bata, kundi laban sa isang sistemang tumangging mabago.
Noong February 12, 1912, isang dokumento ang nagwakas sa isang buong panahon. Sa pamamagitan ng Edict of Application, isinuko ng Qing Court ang kapangyarihan. Ang trono ay iniwan at ang mahigit 2,000 taong sistemang imperial ay tuluyang nagtapos. Si Puyi noon ay 6 na taong gulang lamang. Hindi siya nagbigay ng talumpati. Hindi siya umarap sa publiko. Ang pagtatapos ng imperyo ay nangyari sa papel habang ang bata ay nananatili sa loob ng palasyo. Walang malinaw na pagkaunawa sa nangyayari. Sa isang iglap, nawala ang emperador ng China. Ngunit ang batang dating emperador ay hindi pa agad umalis ng trono dahil sa isang kasunduang nagbigay sa kanya ng pahintulot na manatili sa Forbidden City. Ang imperyo ay tapos na pero ang buhay ni Puyi bilang simbolo ng lumang China ay nagpapatuloy pa din. Sa loob ng palasyo, nanatili ang lumang kaayusan. May mga seremonya pa rin, may mga eunuchs at alagad na patuloy siyang tinatawag na emperador. Ngunit ang kanyang araw-araw na buhay ay unti-unting nagbago. Si Puyi ay pinag-aral muna sa tradisyonal na Confucian education at kalaunan ng isang Western tutor na si Reginald Johnston. Dito siya natutong mag-English, magbasa ng world history at makilala ang labas ng China sa pamamagitan ng mga libro. Sa panahong ito, nagsimula siyang magbago ng personal na gawi. Nagpagupit siya ng kanyang queue, isang simbolikong pagtalikod sa Manchu tradition. Nagsuot siya ng western clothing at gumamit ng salamin sa mata at unang beses siyang nakita ang mundo bilang isang bagay na mas malaki kaysa sa palasyo. Noong March 1922, nagpasya ang mga dowager consorts na panahon na para ikasal si Puyi. Hindi ito personal na desisyon, isa itong hakbang na pinangangasiwaan ng korte. Pinagyan si Puyi ng mga larawan ng mga dalaga mula sa aristocratic families upang pumili ng mapapang-asawa. Una niyang pinili ay si Wen Shu, ngunit ipinaalam sa kanya na maaari lamang itong maging concubine at hindi empress. Pinapili siyang muli. Kalaunan, napili niya si Wan Rong, anak ng isang mayamang Manchu aristocrat na nakapag-aral ng English sa ilalim ng mga American missionaries sa Tianjin, isang background na tinuring ng korte na angkop para sa isang empress. Noong March 15, 1922, inanunsyo sa mga pahayagan ang kanilang engagement. Makalipas ang ilang araw, bumiyahe si Wan Rong patungong Beijing. Bago ang kasal, nagtungo si Puyi sa ancestral shrine ng Qing family upang ipaalam sa kanyang mga ninuno ang nalalapit na pag-aasawa. Hindi pa niya kailanman nakikita si Wan Rong ng personal. Ang kanilang unang pagkikita ay naganap sa mismong araw ng kasal. Noong 1924, biglang nagbago ang lahat. Sa isang political shift sa Beijing, binawi ang kasunduang nagpapanatili kay Puyi sa Forbidden City. Sa loob ng ilang oras, inutusan siyang misani ng palasyo na naging buong mundo niya mula pagkabata. Mula sa dating sentro ng imperyo, napunta si Puyi sa Tianjin sa ilalim ng impluwensya ng mga banyagang makapangyarihan lalo na ng Japan. Sa labas ng palasyo, ang dating emperador ay isa na lamang political symbol, handa nang gamitin sa mas malaking laban. Noong 1931, sinakop ng Japan ang Manchuria. Mula rito, itinatagan isang bagong estado, ang Manchukuo. Para magmukhang lehitimo ang pamamahala, kailangan ng Japan ng isang simbolo at pinili nila si Puyi. Noong 1934, muli siyang naging emperador hindi ng China, kundi ng isang estadong kontrolado ng ibang bansa. Sa papel, siyang pinuno ng estado. Sa realidad, lahat ng mahalagang desisyon ay ginagawa ng mga Japanese officials. Bawat kautusan ay may basbas ng Japan. Bawat galaw ay may nagbabantay. Ang trono ay naroon, pero ang kapangyarihan ay wala sa kanya.
Sa ikalawang pagkakataon, si Puyi ay emperador lamang sa titulo, isang puppet ruler na ginagamit upang bigyan ng anyo ang pananakop. Noong 1945, bumagsak ang Manchukuo, kasabay ng pagkatalo ng Japan sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sa ikatlong pagkakataon, isinuko ni Puyi ang titulong emperador. Wala ng palasyo, wala ng estado na kanyang pinamumunuan kahit pa sa pangalan lamang. Habang sinusubukan niyang tumakas palabas ng bansa, siya ay nahuli ng Soviet forces at nakulong. Mula rito, tuluyan nang nagwakas ang kanyang buhay bilang simbolo ng kapangyarihan. Matapos ang digmaan, si Puyi ay ibinalik sa China at isinailalim sa re-education. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natutunan niyang gumawa ng mga bagay na kailanman ay hindi niya kinailangang gawin bilang emperador. Ito ay ang magtrabaho, sumunod sa schedule at mamuhay bilang karaniwang tao. Noong 1959, siya ay pinatawad ng pamahalaan ng People's Republic of China, hindi bilang emperador kundi bilang isang karaniwang mamamayan. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, si Puyi ay nagtrabaho bilang assistant gardener at ticket clerk sa Beijing. Kalaunan, tumulong din siya bilang mananaliksik na nagdodokumento ng kasaysayan ng lumang imperyo, isang sistemang minsan niyang kinatawan ngunit hindi kailanman kinontrol. Noong 1967, namatay si Aisin-Jioru Puyi sa edad na 61 dahil sa kidney cancer at complications mula sa sakit. Walang palasyo, walang seremonya, walang trono. Ang huling emperador ng China ay hindi namatay bilang hari, kundi bilang isang pribadong mamamayan sa isang bansang ganap ng nagbago.